baka mamaya yung tawag na ebidensya niya ay sa pagkaka at siya yung napakabuting hindi ganong klase na kahit sunugin mo ko, di ba? Yung amoy ng usok. Diba? Kailangan, kumbaga hindi drama ang kailangan talaga ebidensya. Bibigyan siya ng ebidensya at kung sakaling may kasalanan siya, sabit siya, pwede siyang makulong. Pero unfortunately, parang maski as a friend, hindi siya bisita. Yung problem kasi sa kanya, ang tingin ko ang ICC ingat na ingat doon sa hindi makakatakas yung tao na ipinakulong. Kasi may basihan para ikulong yan. Yung galawan ni Robin Padilla, pang eskapo Ako po, Robin Padilla, pang eskapo ka lang daw. Siya yung nawagan. Kaya, palagay ko, kailangan niya tintahin kung anong gusto ba talaga niya. Pero sa ngayon, yung sinasabi niyang gusto ko, dyan ako, sa pagitan niya at ni Bongo, kay Bongo pa ako tataya na kapag nag-volunteer, maiiwan sa loob. Kasi Bongo yun. So si Robin, ano lang yan, hanash lang yan. Hanash or bravado. Oo, kasi wala akong nakikitang ginawa niya noong panahon na yun or ako, Robin, na puro hanash ka lang daw Robin Padilla, puro hanash lang ka. Siguro kung meron ginawa si ano ba yung, si Robin anong Padilla, salitang hanash? Parang sumipsip biro-biro lang ba? Lang sobra. Pero hindi naman siguro kasalanan puro boka lang. Sa Rome Statute yung wagas na pagsipsip sa Pangulo noon. Hindi naman po kasalanan yan, Senator Robin. Although yung incitement sa ilang kaso, yung incitement kasi parang nagbubuyo dun sa mga tao, sige, patayin nila yan, gano'n. May ilang kaso sa international tribunals na ganun yung basihan ng liability. Well, of course, it's different levels, pero doon kasi yung nagbubuyo, nasa posisyon. Parang susundin. Ewan ko kung, of course, it's positive and negative kay kayabangan lang. Kapag nabuyo ba siya, may susunod ba sa kanya? May enough. Yun nga, parang boka-boka lang. Panay boka lang, puro kayabangan lang, wala naman. So, yun yung tanong. Okay, ito naman. Napapausapan na rin natin before, no? Yung how crucial the previous pronouncements in public of then President Rodrigo Duterte as possible pieces of evidence that can be used against him during trial. Does it also apply in the case of Bato de la Rosa? Kasi meron din siya mga public pronouncements, di ba? Sumama na lang siya kung masarap pagkain. Si Robin, kailangan pa Robin Hood ang tawag. Si Robin Hood daw dapat medyo baka kabastusan pag Robin lang Robin Hood. Tapos dapat honorable with emphasis. So, yung kaibahan nung kay Honorable Robin Hood, nung panahon ng War on Drugs, wala siya sa posisyon. Kaya kahit na anong sabihin niya, baka walang sumunod. Or parang tingnan siya, at sino ka? Pero nung panahon ng War on Drugs, yung Presidente at yung PNP chief at iba pang mga key officials, kapag may sinabi, nagiging polisiya. Tinatratong polisiya ng mga nagsasagawa ng krimen. Yung tawag na ay direct perpetrator. Yung crucial part kasi dun sa pagkaka-indict kay Duterte, siya ay indirect perpetrator. Ibig sabihin, hindi siya yung malabit ng gatilyo or pumatay ng tao. Yung direct perpetrators, dun ngayon yung interplay niyan. Yung direct perpetrator, hindi makakarating sa ICC, sabihin na natin. Kasi sila yung nautusan. Pero bakit sila sumunod at ano ang utos? Doon papasok yung bakit, ano bang sinabi ng Presidente at ni Bato. Kung maibidikit yon na yung kung ano mang sinabi nila ay naging instruction, yan ang ikapapahamak nila. Kaya sabi nga ng ICC, responsable sila not only because of the direct orders. Kasi ganung theory ICC na may sistema yung mga police na gawin nyo ito, patayin nyo, ito yung reward. Pero aside from that, ay kinakasuhan sa akto ng aiding and abetting. Na meron diyang mga mamamatay tao at kailangan lang ng pambubuyo. So tinulungan ni Duterte itong mga taong to, given that he set up the environment, he set up the
the general atmosphere and told these people, okay lang, pumatay kayo